Hindi naman lingid sa ating pagkakaalam ang naganap nung nakaraang taon na merong isang mabigat na naganap sa evangelical world na kung saan merong isang sikat na isang reformed preacher, pastor, na bumaksak sa imoralidad at siya ay kilalang-kilala, international speaker sa mga conferences sa iba't ibang bansa. Marami siyang aklat na nailimbag, nailathala, naisulat at kilalang-kilala siya sa pagiging reformed thoroughly sa kanyang theology. Alam niya at itinuturo niya ang mga tinatawag na sound doctrines. Pero alam nating lahat, hindi nating pwedeng ihiwalay ang sound doctrine sa sound living. Ang mga theology, kung hindi ito magsasanhi ng isang bunga ng isang sound na pamumuhay, nagiging unsound ito. Nagiging hindi kaakit-akit sa harapan ng mga tao, maging sa loob at labas ng iglesia. Yung pangyayaring yon ay talagang nagdala ng malaking pagkakahihiyan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Kahihiyan sa pangalan ng ating manliligtas. Dishonor sa doktrina ng Diyos. Ang Christianity ay nilait dahil sa pangyayaring iyon. Ngayon, tayo po ay nandito na sa ikalawang kapitulo ng pinag-aaralan nating serye sa aklat, sa sulat ni Pablo kay Tito. Nandito na tayo sa kapitulo 2. Ang pangunahin pong diin dito sa kapitulo 2 ay ang pagkakaroon ng mahusay na aral, sound doctrine, na naglilikha ng sound living. Yun po ang makikita natin sa buong chapter 2. Kung maalala ninyo, sa buong chapter 1, doon nakita natin na si Pablo, tinatalakay niya ang tungkol sa leadership sa loob ng iglesia. Yun po ang nakita natin. At nakita natin doon sa mga iglesyang naitatag sa mga syudad ng Creta, kinakailangang magtalaga si Tito ng mga elders o pastor sa bawat iglesia. Ngunit, kailangan ng masusing pag-iingat na kanyang sisiya sa ating mabuti ang qualification ng mga itatalagang mga elders pagdating sa kanilang karakter at sa kanilang kaloob ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At nakita natin sa pag-aaral natin sa buong Kapitulo 1 na ang pangunahing tungkulin ng isang elder sa loob ng iglesia ay ituro ang salita ng Diyos ng may buong katapatan, walang iba. At tunay na siya ay manaway kapag ang mga tao ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Si Titus, kung makikita natin dito, siya ay nagsisilbing isang modelo sa lahat ng mga elders sa kanilang katungkulan sa iglesia. Ang utos ni Pablo kay Titus dito sa kanyang pag-discharge ng kanyang pastoral duties ay nagsisilbing pattern, hulmahan, ika nga, ng tungkulin ng mga elders, naglahat ng mga elders. Kanya ang makikita natin, sinabi dito sa chapter 2, verse 7, sinabi ni Pablo kay Tito dito, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Napakataas ng hinihingi sa isang elder. At si Tito ay ang halimbawa na dapat makita sa kanya na ang kanyang matapat na pagtuturo ay makikita sa kanyang, sa bunga nito, sa kanyang
pamumuhay. Yun ang napakaliwanag na sinasabi dito. Siya ay isang halimbawa na tutularan ng lahat ng mga elders ng mga iglesia upang, sinabi dito sa versikulo 8, ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa ating mga elders. Napakabigat po ng nasa balikat ng elder. Kailangan ng kanyang buhay ay hindi sumalungat sa pagtuturo ng salita ng Diyos upang walang anumang masabing laban sa kanila. At yun po ang makikita natin dito. At kanya, si Tito, ay isang tularan o halimbawa o modelo ng isang pastor ng isang iglesia. Si Titus at ang lahat ng mga elders ay dapat maging halimbawa ng godly living o living biblically, namumuhay ayon sa Biblia. Dito si Titus, kailangan niyang ipakita na yung kanyang sound teachings mas accompany sound living. Kailangan na hindi talaga payagan na ang kalaban ng katotohanan ay may masabi laban sa kanila. Kumbaga, tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, ang isang paraan para busalan ang bibig ng mga kalaban, ng mga bulaang tagapagturo, ay busalan sila ng mabubuting gawa. Busalan sila ng kabanalan ng mga tao ng Diyos. At para kay Tito at sa lahat ng elders, mabubusalan ang bibig ng mga bulaang tagapagturo kung sa kanilang buhay makikitang ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Ngayon, dito sa chapter 2, inuutusan ni Pablo rito ngayon si Tito na kanyang salitain, i-communicate sa bawat edad, matanda o mas bata, sa bawat gender, walang third gender, male and female, yung mga lalaki at babae, at gayon din ay makikita natin sa kanilang okupasyon, sa kanilang trabaho. Kailangan na siya ay magsalita upang ang bawat tao sa loob ng iglesia ay mamuhay biblically, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At itong tungkulin na ito ay duty ng lahat ng elders na ang bawat miyembro sa iglesia ay matutong mamuhay ayon sa Biblia. Kaya ang titulo nito sa ating pag-aaral, Living Biblically, yun po ang kalooban ng Diyos sa iglesia at sa bawat mananampalataya na tayo'y mamuhay ayon sa Biblia. At ang bawat isa sa inyo na mga kapatid ko sa Panginoon ay dapat ding sikapin mamuhay biblically, mamuhay ayon sa Biblia. Yan po ang ipinamamanig dito ngayon ni Pablo sa pamamagitan ni Tito. Kaya ang mensahe para sa ating umaga ngayon, ang mga mananampalataya ay nakikilala sila sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. At ang pamamaraan ng pamumuhay na yon ay ang pamumuhay ayon sa Biblia, living biblically. Yun ang kalooban ng Diyos para sa iglesia. At iyon ang pinakamainam na paraan upang ang mensahe ng mabuting balita ng Ebanghelyo ay maging mabisa sa mga nasa labas nito. Mga kapatid, believers are distinguished by their way of life, and that life is living biblically. It is God's will for the church, and it is the best message for the gospel of our Lord Jesus Christ. Ngayon, dalawa pong bagay lang ang tatalakayin natin dito. Yung verse 1, tinatalakay niya yung pangkalahatang instruction o utos ni Pablo to live biblically. Verse 1, yun ang makikita natin. At yung verse 2 hanggang 10, yun po yung mga specific instructions or commands to live biblically sa bawat edad, sa bawat gender, at sa trabaho ng mga mananampalataya. Alam po ninyo, sa pag-aaral ko nito, baka abutin tayo na maghapon. Pagka kinover ko itong 2 puntos na ito. Habang inaaral ko yung general command ni Pablo to live biblically, napako na ako doon. I think I have enough time
ample time to spend on this alone. Kaya sa umagang ito lang yung ating panimula sa chapter 2. Yung general command or instruction to live biblically dito sa verse 1. At napakaganda nating pagbulay-bulayan ito. Verse 1. Sinabi ko nga kay Deacon Lawrence, tamang-tama yung iyong topic, Deacon Lawrence, na series ng Biblical Counseling. Sapagkat ang trabaho ni Tito dito ay may kinalaman sa Biblical Counseling. Yan ay ating tutunghayan sa bagay na ito. Tingnan natin, itong pangkahalaatang utos ni Pablo to live biblically. Sinabi sa atin sa versikulo 1, ngunit ikaw naman, kung may Biblia kayo, buksan ninyo yan, maski sa wikang Ingles, maganda yan, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Pagkatapos binanggit niya yung mga angkop na pamumuhay tungkol sa mahusay na aral. Ngayon, tignan natin yan. Una sa lahat, mapapansin natin ang sinabi kaagad dito ni Apostol Pablo kay Tito, ngunit ikaw naman, maliwanag ito sa pagkakaayos sa orihinal na ito'y may pagdidiin talaga doon sa paghahambing, doon sa nasalungat doon sa mga sinabi niya tungkol sa mga false teachers sa chapter 1. Salungat na paghahambing sa kanila. Doon, makikita natin, sinabi doon ni Pablo sa chapter 1, ang mga false teachers, engross sila sa kanilang nakakasakit na mga maling pagtuturo, nakakapinsala sa spiritual na kalusugan ng mga mananampalataya, na nagre-resulta sa mga Kristiyano sa Kreta na kung saan sila ay natatangay sa mga hindi ayon sa Biblia na pamumuhay. Binanggit doon ang mga false teachers na ito ay mga suwail, rebellious, empty talkers, magaling magsalita pero walang laman dahil hindi nila sinasalita ang salita ng Diyos. Sinabi sa atin doon, mandaraya, deceivers ang mga false teachers. They want people to believe their lies. At nagiging matagumpay sila doon. They're good at that. They are experts like their father, the devil, who is the father of lies and can make lies to be truth to the people. Ganon sila na binabanggit sa atin dito. At gayon din, binanggit niya rin sa chapter 1 na yung mga false teachers, ano hanap nila sa kanilang paglilingkod? Pera, sordid gain. Ganon yung hinahanap nila kung anong makukuha nila sa mga taong kanilang pinapangaralan, miniministeryuhan. At sa verse 16, napakaliwanag. Ano ang bunga sa buhay ng mga false teachers na ito, ng kanilang mga false teachings? Buhay na ang bunga ay kalikuan. Buhay na kung saan ang bunga ay ang lihis sa utos ng salita ng Diyos. Pamumuhay sa kasalanan. Yun yung makikita natin sa mga taong ito. Kanya, ang sinabi ngayon ni Pablo rito, kung papaanong sila ay ganyan, at ang kanyang layunin ay iligaw ang mga mananampalataya mula sa katotohanan. Ngunit ikaw, Tito, ikaw, iba ka. Huwag kang kasing maging kagaya nila. Hindi ka dapat tumutulad sa kanila. Ito ang iyong gawin, Tito. Ang iyong gawin, magsalita ka sa kanila. Magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Sila'y hindi gayon. Ikaw, Tito, maging ganyan ka dapat. Kanya yan ang sinasabi niya kay Tito dito. Pansinin ninyo ang sinabi ni Pablo rito kay Tito, magsalita ka. Nung tinitignan ko na nga ito, pasensya at nanunuyo lang yung aking lalamunan. Ang una ko nasa isip, ang gustong sabihin ni Pablo kay Tito, magturo ka sa formal na paraan, mangaral ka sa formal na paraan tungkol sa mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Ngunit alam po ninyo, ang ginamit na salita dito ni Pablo kay Tito, yung salitang laleo sa Griego. Yung utos na yon ay yung utos na may kinalaman sa ordinaryong pagkikipag-usap, ordinary conversation, ordinary communication. At hindi ginamit yung formal word ng teaching na ginagamit
Tulad ng ginawa kanina ni Deacon Lawrence sa Sunday School, yung gamit doon ay didasco. O hindi kaya yung keruzo, yung preaching kagaya ng ginagawa ko ngayon. Definitely, ang katotohanan ay naipapangaral, na ibabahagi yan sa mga tao sa pamamagitan ng formal na pagtuturo, formal na pangangaral. Ang tao ay inikayat sa pamamagitan ng salita ng Diyos na mamuhay na angkop sa katuruan ng salita ng Diyos. Ngunit, yung salitang ginamit niya, magsalita ka. Kung gagamitin natin yung ating kasalukuyang ginagamit dito na paraan ng pagsasalita ay yung biblical counseling. Ito yung personal na pakikipag-usap ng isang pastor sa mga miyembro. Ito yung binubuksan niya sa isang personal, hindi ito sa pulpito, kundi sa pagbaba niya, sa kanyang ordinaryong pakikipag-usap sa mga miyembro. Binubuksan niya ang salita ng Diyos at sinasabi sa kanila, ganito kayo mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Itinutuwid sila kapag hindi sila namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ganun po ang ang iniuutos ni Pablo kay Tito dito sa salitang ito. At ang ginamit po dito yung present perfect tense. Ibig sabihin, palagian na ginagawa dapat yun. Ordinaryong trabaho ng pastor. Every time, any circumstance, anumang kalalagayan, anumang okasyon, if there is an opportunity to speak, the elder will speak the word of God to members. Kaya, yun pong makikita natin dito na gustong gawin ni Pablo para kay Tito sa mga mananampalataya dito sa iglesia sa Creta. Ano ba ang biblical counseling? Pagka sinuri natin yung kabuuan lang, yung buod ng kahulugan niya, ang biblical counseling ay ang paglalapat ng salita ng Diyos sa iba't ibang karanasan at kalalagayan ng mga mananampalataya na nabubuhay sa mundong bumagsak sa kasalanan. Ganon po ang biblical counseling. Inilalapat ang salita ng Diyos sa iba't ibang kalalagayan ng mga mananampalataya. Yan ang tungkulin ng isang elder ng iglesia. Siya ay nakikipag-usap. Hindi siya yung taong pagkatapos sa mangaral o pagturo, nakatago na at hindi nakikipag-usap sa mga tao. Siya ay bababa dito. I-engage niya ang mga kapatiran sa mga pag-uusap na maaaring mapag-usapan ang kanilang buhay at ang salita ng Diyos ay mailapat sa kanila. Yun po yung makikita natin. Ngayon, gusto ko rin punahin natin dito, no? Ano yung dapat na kanyang salitain sa paraang personal na pakikipag-usap? Sinabi, mga bagay na angkop sa mahusay na aral. May mga bagay na angkop. Alam yung sinatay, pagka, alimbawa, mayroong kasal, sabihin sa kasal, ang ating attire, formal. Pag pumunta ka doon, tapos naka-shorts ka, out of place ka, hindi ka nagsuot ng nararapat para doon sa kasal. O pag sinabing casual, pag dumating ka doon, nakabarong ka at naka-coat and tie, siyempre out of place ka. Hindi ka fit doon sa nire-require na attire doon sa kasal. Yun yung makikita natin doon. Ngayon, ang sinasabi lang ni Pablo rito, mga bagay na angkop. Yung mga pamumuhay, pag-uugali na angkop sa mahusay na aral. Yung fit doon. Ibig sabihin, meron palang pamumuhay na hindi angkop sa mahusay na aral sa salita ng Diyos. Yun ay hindi dapat nating isuot. Ang isuot natin yung angkop. Yun ang gusto nating malaman. Ano ba yung angkop na pamumuhay ng mga Kristiyano sa mahusay na aral? Ngayon, kailangan natin ulit tignan. Ano ba yung mahuhusay na aral na sinasabi dyan? No. Sinabi sa atin, sa mahuhusay na aral, sa wikang Ingles, sound doctrine. Ang ginamit na salita po doon ay yung malusog, yung hygienic ang word dito. Nakakatulong na hindi nakakapagdala ng sakit
nakakapagbigay ng malusog na kalusugan, mahusay na kalusugan. Yun po ang ginamit diyan. Kumbaga, ito yung mga aral na masustansyang aral. Hindi nagdadala ng sakit sa mga nakikinig nito. Kanya, ang mga mahusay na aral o sound doctrine sa Ingles, ito po yung mga aral na nasaan? Nandito sa salita ng Diyos. Ito po yung mga sound doctrine, mahusay na aral. Ito po ang mga aral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nakapagpapagaling, nakakapagpalusog ng ating mga kaluluwa. Ito yung mga aral na kung saan kapag tayo'y namuhay, ayon dito, talaga aayos ang ating mga spiritual na kalalagayan. Malalayo tayo sa mga kapahamakan sa ating mga sariling kaluluwa at pananampalataya. Hindi ba yan ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa pangalawang Timoteo 3:16-17? Ang sinabi doon, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ganyan ang function ng salita ng Diyos na makikita natin. Kanya ang mga mahusay na aral ay ang mga aral ng salita ng Diyos. At ano ba ang salita ng Diyos? Ang buong Biblia, kanino ito nakasentro? Nakasentro ito sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Hesus mismo sa Lucas 24, sinabi niya, mula doon sa lumang tipan, hanggang sa mga awit, hanggang sa lahat ng kasulatan, sino ang makikita niyo doon? Ako, sinabi niya. Ako ang itinuturo ng buong salita ng Diyos. Kaya pag tinignan natin ang tinatawag na mahusay na aral, tinitignan natin si Jesus na itinuturo, pangunahing itinuturo dito sa salita ng Diyos. Ito yung salita ng Diyos na nagsasabi ng plano ng Diyos ng pagliligtas sa mundong bumagsak sa kasalanan. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang sariling anak na pumarito, na pinangako pa lang sa Genesis 3:15 na yung ulo ng ahas ay dudurugin ng bunga ng babae. At yan ay natupad sa kasaysayan. Makikita natin yan hanggang maganap sa pagparito ng binhi ng babae, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun po ang makikita natin. Ang sound teaching, ang mahusay na aral, ay tungkol ito sa salita ng Diyos, tungkol ito sa Diyos, tungkol ito sa kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tungkol kay Jesus at sa banal na Trinidad at sa pagiging tunay na Diyos at tunay na tao. Tungkol sa sakripisyo ni Jesus doon sa cross upang ibigay ang kanyang sarili para sa kasalanan at kapatawaran ng kasalanan at para sa buhay na walang hanggan, para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kanya ang pamumuhay na angkop sa mahusay na aral ay pamumuhay na angkop sa katangian ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao at nagbigay ng kanyang sarili para alisin ang kasalanan sa atin at upang tayo ay makawala sa pagkaalipin sa kasalanan at mamuhay sa kabanalan, hindi baga yung pamumuhay ng ayon sa mahusay na aral ay ang mamuhay ayon sa kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Pedro, sinabi niya sa unang Pedro 1:15-16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng mga paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yung po yung angkop na pamumuhay sa mahusay na aral. Kung ang Diyos ay banal, tayo din ay mamuhay ng banal.
Kung siya ang nagligtas at namatay para sa atin upang iligtas tayo sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kasalanan, gayon din tayo dapat mamuhay. Ganon ang angkop. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 6:1 at 2, sinabi doon, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? May mga umaabuso kasi, total naman sa biyaya tayo maliligtas. Magtuloy na tayo sa kasalanan para lalong humigit ang biyaya sa atin. Ngunit sinabi ni Pablo doon, huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Patay na tayo sa kasalanan dahil namatay tayo, kalakip ni Kristo. Bakit ba tayo mamumuhay diyan? So, ang sound na teaching, ang pamumuhay na angkop sa sound teaching ay yung mamuhay ng naayon sa ating buhay kay Kristo Jesus. You know, sound teaching produces sound living. That is the truth here. It cannot be sound teaching tapos maglilikha siya ng mga ugaling masasama. Hindi pwede. Sapagkat ang hindi magkahiwalay. Ang mahusay na aral ay lumilika ng mahusay na pamumuhay. That cannot be undone. Kasi makikita natin, kung ang mahusay na aral, pero wala namang bunga ng mahusay na pamumuhay, anong kabuluhan ng mga aral na yan? Wala. Hindi ka rin naman pwedeng masabing, mamumuhay ako ng mahusay na pamumuhay, pero wala ka naman mahusay na pangangaral. Nag-uugat ang mahusay na pamumuhay dahil sa mahusay na pangangaral. Ang mahusay na pamumuhay ay dahil sa mahusay na pangangaral, na mga aral. Yan po ang makikita natin. Gusto kong bigyan natin ng pansin ang dalawang katotohanan dito sa sinasabi ni Pablo kay Tito. Una, binibigyan ng importansya dito diin ni Apostol Pablo ang pagtuturo ng tinawag na mahusay na aral, sound doctrine. Sapagkat makikita natin yan ang tungkulin ng elders. Dapat matapat siya sa salita ng Diyos. Wala siyang ibang ituturo maliban sa salita lamang ng Diyos. Kanya nga, yun ang karakter ng isang elder. Hindi siya magtuturo ng ilang anumang bagay maliban sa salita ng Diyos. Kanya nga, binibigyan din ni Pablo rito ang kahalagahan, yung lugar ng paglago sa mahusay na aral. Sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yun ang binibigyan diin sapagkat ito po ay walang magaganap na mahusay na pamumuhay kung walang mahusay na pagkakaunawa ng mahusay na aral. Kanya, ito pong sinasabi niya, kaya tayong lahat, mula sa pastor, mula sa elder, mula sa bawat miyembro, kasama na rin kayo, mga bisita dito, kailangan kayong magsikap na lumago ng inyong kaalaman sa mahusay na aral. Sa salita ng Diyos, mga salitang naghahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan tayong lumago dyan Diyan nakabase kung anong uring pamumuhay tayo magkakaroon. Kung ikaw ay salat sa pagkaalam ng salita ng Diyos, anong klaseng pamumuhay ang mangyayari sa iyo? Kanya yan ang pangalawa, na matututuhan natin dito, ang kahalagahan ng mahusay na aral, dapat tayong lumago doon. Yan ang diin ni Pablo rito. Ngunit, gayon din, ang mahusay na aral ay nagdadala dapat sa lahat sa atin upang mamuhay ng sound living, ng ayon sa Biblia. Living according to the Bible. The more we grow in the knowledge of the truth, the more we should live biblically. Inseparable yun, mga kapatid. Now, you will wonder, magtataka ka, bakit hindi ako lumalago sa buhay Kristiyano? Ask yourself. Hindi ka lumalago sa salita ng Diyos kasi. Napakahalaga ng bagay na yan para sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan dito. Alam ninyo, yung hermeneutics principle, indicative imperative. Ito yung mga turo, katotohanan, teachings. Ito yung dapat kayo. Ito yung dapat niyong gawin. Ito yung utos para sa inyo.
Maliwanag yan sa pattern ng mga sulat ni Apostol Pablo. Sa aklat ng mga Roma, makikita natin first 11 chapters. Tungkol sa doktrina yun eh. Pagdating ng chapter 12, tungkol sa anong dapat ninyong gawin. Mula doon sa mga doktrinang natutuhan ninyo. Ano dapat ang inyong gawin? Ganun palagi ang pattern ni Pablo. Maski sa Ephesians, makikita natin Ephesians 1-3, doktrina. Pagdating sa 4, dilalapat niya lahat yun. Paano kayo mamumuhay ayon sa mga katuroang yon? Basahin niyo ang Pilipos, basahin niyo ang Colosas, ganun palagi si Pablo. Hindi binibigay ni Pablo yung ideya na pwede kang lumago sa iyong kaalaman, pero hiwalay sa pamumuhay. Hindi ganun. If you are this, then you must be this. Yun ang doktrina, yun ang hermeneutic principle na makikita natin sa Apostol Pablo. Kaya yan ang gusto niyang bigyan diin dito, kay Tito. Ikaw naman, magsalita ka nga ng mga bagay na angkop, mga pamumuhay na angkop sa mahusay na aral, sa salita mismo ng Diyos. Kaya yan ang makikita nating tungkulin ni Tito dito na iniuutos ni Pablo sa kanya. Kailangan ni Tito na magsalita. Magkaroon siya ng mahigpit na desire, malalim na desire, at kakayahan, mabuksan ang salita ng Diyos sa mga miyembro, sa mga tao, upang sila'y matutong mamuhay ayon dito. Yun yung malaking tungkulin ng mga elders dito. And sinasabi niya dito, tuloy-tuloy mong gawin yan. Maging way of life mo, to share and speak the Word of God to them. Even if they do not like it. Maski ayaw nila. Maski ayaw kanilang pakinggan kasi tinatamaan sila sa kanilang mga kasalanan. May mga paborito silang bisyo na ayaw nilang talikuran. Don't stop! Even if they refuse to listen to the Word of God, continue doing it. Share the Word of God. Make them live biblically. Yan ang tungkulin ng isang pastor. And because because of remaining sin, pride, sometimes ayaw natin, tayo ay natutuwid eh. Ayaw natin nasasaling yung ating mga gustong bagay na ginagawa. Pero ang salita ng Diyos, kapag tayo ay kinonfront nito, kailangan maging willing tayong makinig, mga kapatid. Kaya sa bawat isa sa inyo, nais kong mamanhikan na kayo din, sikapin ninyo maging conform ang buhay ninyo sa salita ng Diyos. Magkaroon kayo dapat ng willingness to listen and to trust and obey the Word of God. Yan ang goal ng biblical counseling. And so, pagka merong pagkakataon na kayo'y kinakausap upang ilapat ang salita ng Diyos sa inyong mga kalalagayan, tanggapin ninyo ng buong puso. Kayo ay maging handang makinig sa mga salita ng Diyos. Dapat nating i-allow ang kanyang salita na mag-penetrate sa puso natin, sa kaibut-ibuturan ng ating mga kaluluwa, upang tayo maging willing na magpasakop dito. Isipin ninyo ang sinabi sa aklat ng Hebreo tungkol sa salita ng Diyos. Hebreo 4:12-13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyang ating pinagpagsusulitan. Ganyan ang salita ng Diyos. Huwag mong tanggihan yan. Huwag mong itanggi, huwag mong takpan, huwag mong alisin yan na magkaroon ng ganyang bisa sa iyong sariling buhay. Ang mga elders, hindi sila naririyan upang bigyan kayo ng masayang buhay.
na libre sa anumang problema. O hindi nila tungkulin na bigyan kayo ng mga method, step by step, self-enhancing program. Hindi tungkulin ng elders na magparami tayo sa bilang para lumaki yung pera natin. Hindi yun. Hindi yun ang layunin ng mga elders. Hindi layunin ng elders na mag-entertain. Sa susunod na Sunday, maraming pupunta rito. Pag naglagay tayo dito ng mga malalaking, mga sikat na mga musikero, at maraming pupunta rito. Hindi rin ganon ang mga elders. Nais nila na ibaba ang salita ng Diyos sa bawat mananampalataya upang sila'y matutong mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Yun ang tunay na masayang buhay. Ano yung inaawit natin palagi? Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, siya ay sa atin kung atin siyang sundin, at kung tayo'y magtiwala at si Jesus ay sundin, ang Kanyang kagalakan ay laging sa atin. Wala sa pera, wala sa mundong ito ang kasiyahan ng isang Kristiyano. Nasaan? Nasa Kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Yun yung Kanyang kasiyahan, mga kapatid. Yun ang tunay na kasiyahan ng mananampalataya, na siya'y matutong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. May dalawang rasyonal ibinigay dito si Apostol Pablo kay Tito. Bakit kailangan ng mga mananampalataya sa iglesia ay matutong mamuhay ayon sa Biblia? At pag pinansin ninyo, ito'y may kinalaman sa ating evangelistic life. May kinalaman ito sa ating patutuo ng Ebanghelyo. Una, sinabi niya sa atin dito, doon sa tungkol sa mga kababaihan. Sinabi niya sa versikulo 6, versikulo 5. Sabi doon, maging matino, dalisay, masipag, sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa. Ano daw? Bakit daw? Anong rasyonal? Bakit kailangan pati yung mga kabataang babae ay matutong mamuhay ayon sa Biblia upang huwag lapastanganin ng salita ng Diyos? The first reason or rationale is to protect the integrity of God's Word, para protektahan ang karangalan at ang integridad ng salita ng Diyos upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. What would people say if we believers are not living biblically? Ang salita ng Diyos ay walang kapangyarihan pala, na sila ay baguhin, useless. Ganyan nalalapastangan ang salita ng Diyos kapag hindi tayo namumuhay sa salita, ayon sa salita ng Diyos. Kanya nga malaking kahihiyan ang makikita natin sa larangan ng Ebanghelyo ng Diyos kapag hindi nakikita yung dapat na buhay sa atin bilang mga taong humahawak ng mahusay na aral at dapat na namumuhay na angkop patungkol sa mahusay na aral. Ang salita ng Diyos ay nalalapastangan. Huwag natin, gusto mo ba yon na ang salita ng Diyos ay malapastangan dahil lang sa iyong buhay? Kaya mag-ingat tayo sa iyong mga likong pamumuhay. Ang mga tao'y nagmamasid sa iyo at sinasabi nila, kung naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay mismong kinasihan ng Diyos, na walang pagkakamali, na ito ang salita ng Diyos para ikaw ay matuto sa iyong buhay ng kabanalan. Bakit ganyan ka? Anong uring salita yung sinasabi mo? Walang kapangyarihan pala. Yan pala'y walang magagawa. Kaya nalalapastangan ang salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Kaya maging maingat tayo sa ating pamumuhay. Mahalaga yan sa mga sasabihin ng tao. Yung pangalawang rasyonal o dahilan, makikita natin to adorn God's Word. Sa verse 10, makikita natin doon, ito naman yung tungkol sa mga alipin. Dapat tama rin ang kanilang bilang mga mananampalataya, maski yun ang trabaho nila, dapat nilang gawin ng tama.
Pero sinabi sa huli, ang dahilan din, ang rasyonal, sinabi sa atin, upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano yung salitang ginamit? Upang ang mga tao sa pamamagitan ng inyong pamumuhay ayon sa Biblia, pamumuhay na angkop sa mga mahusay na aral. Sinabi dito, ang mga tao anong tawag? Mapalamutian. Adorn sa English. Yun yung salitang ginamit sa Griegong cosmetics. Ang mga babae magaling dyan. Kaya nilang takpan yung mukha nila para maging maganda sila, di ba? Cosmetics yun kanya, may mga expert yan. Ngayon, yun ang sinasabi niya Alam niyo, kapag yung buhay nyo angkop sa Biblia, ganun nila titignan. Natatakpan ng napakagandang itsura. Sinasabi doon ang salita ng Diyos. Pansinin ninyo ang sinabi doon din ni Pablo, upang sa lahat ng mga bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Bakit kailangan idagdag yun ni Pablo dito? Aral ng Diyos na ating tagapagligtas, sapagkat at stake yung ating salvation dito. Yung aral tungkol sa ating kaligtasan, sapagkat ito'y aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Kung hindi tayo namumuhay ng ayon sa Biblia, anong sasabihin nila tungkol sa ating ipinangangaral na mabuting balita ng kaligtasan? Wala akong interest dyan. Sapagkat yung mga taong sinabi nilang sila'y nakinabang sa kaligtasan yan, yung buhay nila ay wala naman. Anong uring kaligtasan meron silang ipinapangaral kung ang buhay nila? Kaya nga yun yung makikita natin, pinapalamutian ng mga tao o ng ating mabubuting gawa o ng ating pamumuhay na angkop sa mahusay na aral. Ang kaligtasang ating tinanggap mula sa ating Diyos, sa Diyos. Ito yung pinakamainam na paraan ng pangangaral ng mabuting balita. Your life will speak the gospel of our God, the God of our salvation. If your life do not speak well of that gospel of salvation, then you don't have a gospel that is powerful. And my brethren, and I hope that sa pamamagitan ng mga utos na ito ni Apostol Pablo kay Tito, ay makita natin na ang salita ng Diyos ay tunay na napakainam, very precious. Isang mga salita niyang dapat nating mahalin, dapat natin ipamuhay. Dapat yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Mahalin natin ang kanyang salita. Mamuhay tayo ayon sa kanyang salita. Let the Word of God transform all of us. Kalooban ng Diyos para sa atin bilang iglesia, ang mamuhay ayon sa Biblia, ayon sa mahusay na aral. Kaya, i-cherish natin ang kanyang salita. At palagi nating i-take yung privilege na makarinig ng salita at mapayuhan tayo mula sa salita ng Diyos sapagkat yan ay para sa ating kabutihan. And hindi lang sa mga pastor, one another, because we are disciples of one another and we disciple one another. Tayong lahat, may tungkuling ganyan. Magpapaalalahanan tayo kung paano tayo mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. May the gospel indeed be adorned. Mapalamutian siya ng ating pamumuhay na angkop sa kanyang salita. At mga kaibigan, namamanika na ako sa iyo ngayon. Narinig mo dito kung ano
ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya, para sa iyo ang pinakamahalaga ay marinig mo ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa iyo, kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa iyo, ikaw ay isang makasalanan nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa iyo, ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mundong ito na bumagsak sa kasalanan, na kanyang isinugo ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Yan ang salita ng Diyos. Tanggapin mo ngayon sa iyong buhay ang salita ng Ebanghelyo. Si Jesus ang kailangan mo. Magsisi ka sa iyong mga sala, manampalataya ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. At masusumpungan mo ang kagandahan ng kanyang salita. Hindi ko iiwan ito sa ating pagsasara na hindi ko babasahin ang scripture reading natin sa mga awit. Ito din dapat ang maging dasal natin ngayon sa pagtatapos natin. Bubuksan natin sa Psalm 119. Babasahin ko ang versikulo 1 at 16. At inyong himahimayin ang bawat linya rito sa ating pagsasara ng ating mensahe ngayon. Versikulo 1, Psalm 119. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanilang mga patutuo na hinahanap siya ng buong puso, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniuutos mo ang iyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. O maging matatag nawa ang pamamaraan ko at pag-iingat ng mga tuntunin mo. Kung gayoy hindi ako mapapahiya, yabang itinuon ko sa lahat ng iyong mga utos ang aking mga mata. Pupurihin kita ng may matuwid na puso. Kapag aking natututunan ang matutuwid mong mga batas, aking tutuparin ang mga tuntunin mo. O huwag mong ganap na talikuran ako. Paano pananatilihing dalisay ang ng kabataan ng kanyang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Hinahanap kita ng buong puso ko. O huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin o mga salita. Hindi ko kakalimutan ang iyong salita. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na iyong ibinigay sa amin upang ito ang aming maging ilaw sa aming mga daan, upang isabuhay namin ito at mamuhay ng angkop ayon dito. Sapagat dito ikay nalulugod, ito ang kalooban mo para sa amin. Patawarin mo kami, O aming Diyos, kung kami ay palaging bumabagsak sa pamumuhay na angkop sa iyong mahusay na aral. Samahan mo kami palagi sa aming mga buhay. At kung meron kami dito, mga kaibigan, na wala pa kay Kristo, Panginoon, nawang iyong mahusay na aral, ang iyong salita, ay kumilos na makapangyarihan sa kanilang mga puso upang makita nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito pong lahat ay dinadalangin namin sa iyo ngayon sa ngalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.